isipin mo ang isang simbahan o kahit anong ministeryo o komunidad na punong-puno ng passion. Alam mo yon? Yung tipong araw-araw nagdadasal yung mga tao? Mismo, araw-araw nagdadasal, puro magagaling at talentado ang mga miyembro, umaapaw yung inspirasyon. Pero at ito yung nakakagulat, unti-hunting namamatay yung organisasyon. Nauubos sila eh. Oo, nauubos yung mga tao, nagkakaalitan, tapos hindi na lumalago, tapos mapapatanong ka bakit? Kasi ang unang iisipin ng marami, baka nawala ng pananampalataya. Tama. Pero madalas, ang pinakamalaking pumapatay sa mga ministeryo, hindi pala ang kawalan ng pananampalataya. Ito pala ay ang kawalan ng malinaw na human resources manual, kawalan ng budget at ng estruktura. Grabe no, medyo mabigat at nakakagulat na ideya yan para sa marami. Kasi madalas kapag humina ang isang grupo, ang unang reaksyon natin ay laging nakatuon sa damdamin o kaya sa espiritual na aspeto. Yung tipong ay kulang tayo sa pananalangin. Exactly. O kaya sasabihin nila na wala ng alab ng mga tao, kailangan nating mas mag-apoy. Pero ipinapakita ng mga dokumentong pinag-aaralan natin ngayon na kapag ang isang gusali ay gumuho, hindi mo naman tatanungin kung sapat ba ang pagmamahal ng mga inhinyero sa trabaho nila, di ba? Hindi nga. Tatanungin mo kung tama ba yung sukat ng bakal. Mismo, tatanungin mo kung tama ang sukat ng bakal at semento, tatanungin mo yung pundasyon. Kasi yung passion na walang sistema, burnout lang ang abutin yan. At yung paglago na walang pamamahala, karupukan ang resulta. Kaya para sa iyo na nakikinig ngayon ng ating laging uhaw sa kaalaman na tagapakinig, maligayang pagdating sa panibago nating malalimang pagtuklas. Isang napakagandang paksa nito. Oo, kasi ang misyon natin ngayon ay himayin ang isang napakayamang source material na tumatalakay sa mga sistema ng simbahan, pamamahala, at yung pagiging katiwala o stewardship. At mahalaga rin na malaman nila na kahit hindi sila leader ng isang simbahan, applicable pa rin ito sa kanila. Oo, manatili ka rito dahil ang mga prinsipyong ibubunyag natin tungkol sa layunin, pamamahala at pagbuo ng mga sistema, ito ay mga mekanismong direktang magagamit mo para hindi ka ma-burnout sa sarili mong buhay. Sa negosyo man o sa pagpapatakbo ng pamilya. Tama. So okay, himayin natin ito. Bakit ba allergic ang napakaraming tao sa salitang sistema o kaya budget o patakaran kapag nasa loob ng isang espiritual na community? Para may stigma, no? Oy, ayon sa ating binasa, merong tahimik na paniniwala na ang administrasyon daw ay kalaban ng pagpapahid ng banal na espiritu. Na kapag masyado raw organisado, Yun nga, na kapag masyado tayong organisado at may mga spreadsheet na ginagamit, parang pinapatay daw natin yung malayang pagkilos ng Diyos. ang nakamangaha rito ay ang maling akalang iyan mismo ang nagiging dahilan kung bakit maraming nag-uumpisang kilusan ang hindi tumatagal. Kasi nawawalan ng direksyon. Totoo, kung susuriin natin ang mismong pananaw ng Biblia na nasa mga dokumento natin, ang kaayusan ay hindi kailanman naging kalaban ng Espiritu. Sa katunayan, ang pamamahala at istruktura, ito yung mga konkretong lalagyan na nagpoprotekta at nagpaparami sa mismong misyon. Wow! Lalagyan na nagpoprotekta. Oo, isipin mo na lang ang paglikha. Ang Diyos na gumawa ng kalawakan na may perpektong orbit at gravity ay siya ring Diyos na nagbigay ng napakadetalyadong sukat para sa tabernakulo. Hanggang sa huling sentimetro. Mismo, hanggang sa huling sentimetro at uri ng sinulid, inutos niya yon sa lumang tipan. Ang mensahe doon ay malinaw. Hindi siya Diyos ng kalituhan at bara-bara, kundi Diyos ng sadyang kaayusan. Para mas madaling ma-visualize ninyo, isipin mo na lang na mayroong kang isang choir, okay? Sige, magandang halimbawa yan. Pinagsama-sama mo yung isang daang pinakamagagaling at pinakabirit na mga awit sa buong bansa. Sila na yung may pinakamatinding passion sa pagkanta, handang ibigay ang lahat. Pero walang nagtuturo sa kanila. Walang konduktor, walang nag-a-arrange ng boses kung sino ang alto o soprano, at wala silang piyesa na sinusundan, walang sistema. Ano mangyayari? Siguradong gulo yan. Ang sobrang galing nila ay magiging isang nakakabinging ingay lang. Sayang yung talento kasi walang koordinasyon eh.
At iyon ang masaklap kapag walang estruktura, hindi lang talento ang nasasayang. Nagkakasakitan pa ang mga tao dahil nagkakabanggaan sila ng mga tungkulin at eksena. Totoo yan, nag-aagawan sa spotlight minsan. Diyan pumapasok ang teolohiya ni Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 12. Ginamit niya yung metapora ng katawan. Sabi niya, ang mata ay hindi kamay, ang paa ay hindi tenga. Oo, iba-iba pa yun ang function. Mismo. Binibigyan natin ng diin ang iba't ibang parte, pero ang nakakaligtaan ng marami ay ang nagkokonekta sa mga parteng ito. Yung nervous system? Exactly. Ang istruktura ng isang organisasyon ay ang nervous system nito. Ito ang nagbibigay ng daan para malaman ng kamay kung kailan siya gagalaw nang hindi nasasagi ang paa. Okay. So, kung walang maayos na sistema, Kapag walang maayos na sistema ang isang grupo, para itong katawan na may neurological disorder, nanginginig, hindi makalakad ng tuwid, kahit pa malalakas ang mga kalamnan nito, magkakagulo talaga. napakalinaw niyan. Pero teka, gusto kong maging boses ng mga nagdududa nating tagapakinig. Kasi madaling sabihin na kailangan natin ng koordinasyon at nervous system, pero may matinding pushback ako rito. Sige, ano yun? Hindi ba kapag naglagay tayo ng mga committee, ng HR department, ng napakaraming patakaran at manual, unti-unti nating ginagawang parang isang malamig na korporasyon ang simbahan o ministeryo? Yung takot na maging negosyo yung turing? Oo, parang tinatanggalan natin ng espasyo yung himala at nagtitiwala na lang tayo sa sarili nating mga corporate strategy. Paano mo babalansihin yun? Isang napakalihitimong takot niyan para sa mga leader. Walang may gusto na maging pabrika ang kanilang community, di ba? Siyempre. Mekanismo ng pamumuno ni Moises sa aklat ng Exodo Kapitulo 18. Ito si Moises, tinawag ng Diyos, kinausap mula sa nasusunog na puno, gumawa ng mga himala sa Ehipto. Walang makakapagsabi na kulang siya sa anointing. Mismo, walang duda doon. Pero ano ang nangyari nang nasa deserto na sila? Na-burnout siya ng malala. Kasi inako niya lahat. Oo, mula umaga hanggang gabi, nakaupo lang siya para ayusin ang bawat maliliit na away. Sa lupa, sa asawa at sa baka ng milyon-milyong Israelita. Naging micromanager siya dahil sa sobrang pagmamahal sa mga tao. At doon pumasok yung biyena niyang si Jethro, di ba? Napansin niyang hindi na healthy ang nangyayari. Oo, at pansinin mo kung paano sinita ni Jethro si Moises. Hindi niya sinabing, Moises, kulang ka sa pananampalataya, magdasal ka pa ng matagal. Oo nga na, hindi niya inatake yung faith. Ang sabi niya, hindi maganda itong ginagawa mo. Mauubos ka at mauubos din ang mga taong ito. Ang pinupunto ni Jethro ay ang bottleneck effect. Kasi siya lang yung nagdidesisyon. Dahil lahat ng desisyon kailangan dumaan kay Moises, naghihintay ang mga tao buong araw sa ilalim ng init ng araw at si Moises naman ay, pagod na pagod. Kaya ang solusyon niya ay magtalaga ng mga leader. Tama, organisasyon. Magtalaga ng mga pinuno ng libu-libo, daan-daan at 50. I-delegate ang trabaho. Ang pagtatayo ng ganoong istruktura ay hindi pagtalikod sa awtoridad ng Diyos, kundi isang karunungan, pag-amin sa limitasyon natin. Centralized leadership doesn't prove your devotion, it proves your limits. Wow! At kapag hindi mo tinanggap ang limitasyong iyan, yung mismong mga taong pinaglilingkuran mo ang magdudusa. Nakita rin natin yan sa Gawa Kapitulo 6 noong nagsisimula pa lang ang early church. Yung issue sa mga byuda? Oo. Sabi sa text natin, dumami bigla ang mga mananampalataya. May momentum. Pero, sumabog ang isang matinding issue. Napapabayaan yung mga byudang Griego sa pang-araw-araw na pamamahagi ng pagkain, habang yung mga byudang Hebreo, busog. Isang malaking krisis yun, ha? Oo. Kasi kung iisipin mo, hindi lang ito issue ng logistics eh. Ito ay issue ng diskriminasyon na pwedeng sumira sa mensahe ng pag-ibig na ipinapangaral nila. Napakagandang paghimay dyan. Kung kulang lang sila sa pananampalataya, sana ang ginawa ng mga apostol ay nagpatawag ng fasting o prayer meeting para himalang mabusog ang mga byuda. O kaya sinabi nilang, hindi ito espiritual na problema,
bahala kayo dyan. Pero hindi yun ang ginawa nila eh. Nakita nilang ang ugat ng problema ay kawalan ng sistema sa pamamahagi. Kaya nagtayo sila ng panibagong layer ng pamumuno. Nagtalaga sila ng 7 katiwala, mga taong tapat, puno ng karunungan at espiritu para ayusin ang proseso. Kumbaga, sila yung naging human resources at supply chain management sa unang siglo. Literal na ganun nga. At dahil sa sistemang iyon na inilatag nila, nasiguradong walang napabayaan, nawala ang ethnicong tension, at nakapag-focus ang mga apostol sa pangangaral. Lumago ang simbahan bilang resulta. Ang galing! Dito natin makikita na ang pamamahala ay hindi isang malamig na proseso ng negosyo na pumapatay sa espiritu. Ito ay ang praktikal at konkretong anyo ng pagmamahal. Paano mo masasabing mahal mo ang community kung hinahayaan mo silang mag-away-away sa pagkain, di ba? Mismo, dahil lang tinatamad kang gumawa ng Excel sheet o proseso kung paano ito ipapamahagi ng patas, ang HR manual, ang budget, ang patakaran, kapag ginamit ng tama, mga instrumento itong ng hustisya at pag-ibig. Kapag ganyan mo ipinaliwanag na ang sistema ay anyo ng pagmamahal, nababago talaga ang buong pananaw mo? Nagiging sagrado ang pag-oorganisa? Totoong sagrado siya. Ngayon, kung mahalaga pala at sagrado ang sistema, susunod dyan ang logical na hakbang. Ang malaking tanong ng sinumang leader na nakikinig ngayon, paano ko malalaman kung anong sistema ang uunahin ko itayo? Paano ko pamamahalaan ang napakaraming demand sa akin araw-araw? Kailangang pumili eh. Dito tayo dinadala ng sources natin sa isang napakalakas na konsepto. Ang pagpili sa pagitan ng purpose laban sa pressure o layunin laban sa presyon. Ito ang isa sa mga pinakamalalim na psychological na bitag para sa sinumang leader. Napakaraming organisasyon na tao ngayon ang unang pinapatakbo hindi ng kanilang misyon, kundi ng pressure mula sa labas. Bawat nagrereklamo, sinasagot agad. Oo, bawat bagong uso na ginagawa ng kabilang grupo, ginagaya nila. Dahil gusto nilang mag-please ng tao, nagiging reaktibo na lang sila sa halip na proaktibo. Alam mo, parang pag-aayos ng bahay yan eh. Paano parang pag-aayos ng bahay? Kung naglilinis ka, at una-una mo lang kung ano yung unang makita ng mata mo, halimbawa, pumulot ka ng medyas sa sala. Tapos nakita mo yung alikabok sa bintana, pinunasan mo. Tapos nakita mo yung hugasin sa kusina, hinugasan mo yung isa. Mapapagod ka nang walang natatapos. Na nagtuturo sa'yo kung ano ang dapat mong gawin at mas mahalaga kung ano ang dapat mong hindi gawin. Yung pag-alam kung kailan hihindi ang pinakamahirap na parte ng pagiging leader eh. At dito natin makikita ang henyong pamamaraan ni Jesus sa aklat ng Marcos, Kapitulo 1 at Lucas, Kapitulo 4. Ano yung nangyari sa eksenang yun? Ang eksena roon, nasa Capernaum siya. Nagpapagaling siya ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo. Siyempre, kinabukasan, hinahanap siya ng buong bayan. Isipin mo yung pressure ng madla. Oo nga, kasi sikat na siya eh. May mga nagmamakaawa, may mga may sakit pa na hindi napapagaling, sikat na sikat siya at gusto nilang manatili sila roon at magtayo ng headquarters niya. Napakagandang oportunidad. Teka, ang hirap isipin yan ha. Kung ako yung nandun at may mga umiiyak na pamilya na humihingi ng tulong, feeling ko napakasama ako at napakamakasarili ko kung aalis ako at tatalikuran ko sila. Yun yung normal na reaksyon natin. Oo eh. Paano naging tama at makatarungan yung pag-iwan niya sa kanila? Iyan mismo ang emosyonal na bigat ng pressure. Ramdam ni Jesus ang pangangailangan nila. Pero alam niya kung ano ang mangyayari kung magpapadala siya sa demands nila. Magiging resident doctor siya doon. Tama, magiging residente, manggagamot lang siya ng isang bayan at makakalimutan ng misyon niyang ipangaral ang kaharian sa buong mundo. Kaya ano ang ginawa niya? Sabi niya sa mga alagad, kailangan din nating pumunta sa ibang mga bayan para mangaral dahil ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Nakangiti siyang humindi. Oo, tinalikuran niya ang isang napakagandang oportunidad. Tinanggap niya na may mga taong madidisappoint sa kanya para manatiling tapat sa kanyang tunay na layunin. The psychology of saying no to good things is essential to say yes to the best things. Boom! Kapag hindi mo kayang humindi, magiging biktima ka ng inaasahan ng ibang tao. At yun ang pinakamabilis na highway papunta sa burnout.
At yung pagtatakda ng hangganan o boundaries, hindi yun pagiging makasarili. Isa itong paraan ng matalinong pamamahala sa iyong kapasidad. At dahil pinag-uusapan na natin ang pamamahala ng sarili at oras, ito ang perpektong tulay papunta sa susunod nating malaking paksa. Yung tungkol sa resources. Oo. Kung ang layunin na nagtuturo sa atin kung kailan tayo hihindi, paano naman natin pamamahalaan yung mga bagay na sinabihan natin ng poo? Dito na magiging sobrang interesante ang usapan. Dahil papasok yung konsepto na madalas nating mamali ng intindi, ang stewardship o pagiging katiwala. Kapag narinig ang salitang stewardship sa loob ng simbahan o opisina, ang unang pumapasok agad sa isip ay pera, pagtitipid, o pag-iimbak sa bangko. Parang pinakakuripot siya yung best steward. Oo, na para bang ang pinakamagaling na katiwala ay yung taong walang ginastos at itinabi lang ang lahat ng pondo para sa rainy days. Yan ang isang malaking maling akala na binabasag ng mga sources natin. Ang stewardship sa pananaw ng Biblia ay hindi tungkol sa pag-iimbak. Kundi paggamit at pagpapalago. Nabanggit dito yung prinsipyo sa Lucas 16.10 na ang tapat sa maliit na bagay ay tapat din sa malaki. Paborito ko yan. At madalas, iniisip natin na ibig sabihin nito kapag hindi ako nangupit ng barya sa kaban, bibigyan ako ng Diyos ng milyon-milyon sa negosyo ko. Pero ang mekanismo palang tinutukoy dito ay ang paghubog ng karakter. Exactly. Ang karakter mo sa pag-oorganisa ng isang maliit na meeting ng 5 tao, iyon ang magpapakita kung babagsak ba ang sistema mo kapag pinahawakan ka na ng 5,000 tao. Totoo yun. At ang isa pang paborito kong prinsipyo rito ay yung ideya na ang pera, pasilidad at makinarya ng isang organisasyon ay tools, not trophies. Mga kagamitan, hindi mga tropeyo. Hindi para i-display. Hindi talaga. Makikita natin ito sa talinghaga ng mga talento sa Mateo 25. May 3 alipin, binigyan ng pera, yung 2, ginamit at ipinuhunan ang pera nila at nagdoble ito. Yung pangatlo, dahil sa takot na malugi at mapagalitan ng master niya, ibinaon niya sa lupa ang pera. Ligtas, walang bawas. Ligtas na, pero walang tubo. Anong sinabi ng master pagbalik niya? Nagalit siya. Ang alipin na nagtago ng kanyang talento ay pinarusahan hindi dahil nawala niya ang pera, kundi dahil wala siyang ginawa para palaguin ito. Ibig sabihin, mas gusto ng Diyos ang isang katiwalang sumubok at namuhunan kesa sa isang katiwalang nag-play safe pero hinayaang nakatambak ang resources. Tama. Ang pera at building ay hindi nandyan para ipagmalaki natin sa ibang grupo na, uy, tingnan nyo, ang laki ng pondo namin sa bangko. Nandyan yan para gastusin sa misyon. Gagamitin para sa layunin. Pero para magamit ang mga yaman na ito nang walang pangamba ang mga miyembro, idiniin sa teksto na kailangan ng absolute transparency o pagiging bukas sa pananalapi. At dito ako may pushback uli. May tanong ako. Sige, ano yun? Bakit kailangan pang magpa-audit o ipakita ang lahat ng resibo kung sa puso mo naman alam mong malinis ang intensyon mo at nagtitiwala ang Diyos sa iyo? Hindi ba parang insulto yon sa integridad ng leader? Ganyan mag-isip ang maraming nasasangkot sa iskandalo eh. Akala nila sapat na ang malinis na konsensya. Pero ibinibigay sa atin ng teksto ang halimbawa ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kapitulo 8. Tungkol saan yon? Nagkolekta si Pablo ng napakalaking pondo mula sa iba't ibang bansa para tulungan ng mga nagugutom na Kristiyano sa Jerusalem. Kung tutuusin, si Pablo na ang sumulat ng halos kalahati ng bagong tipan. Nakita na siya ng mga himala, may direktang linya siya sa Diyos. Oo nga, parang hindi na kailangang questionin yung tao. Pero nang dadalhin na niya ang pera, hindi niya ito ginawa ng mag-isa. Nagsama siya ng iba pang pinagkakatiwala ang mga kapatid para magdala at mag-audit ng pondo. Wow, gumawa siya ng sarili niyang anti-corruption committee. Hindi para sa Diyos, kundi para sa mata ng mga tao. Tumpak ay at hindi lang iyon, isinulat pa niya ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Sabi niya, ginagawa nila ito upang walang makahanop ng butas o masabing masama laban sa kanila sa pagdala ng malaking halagang ito. Nilinis niya yung proseso para walang duda. Oo, layunin lang gawin ng tama hindi lang sa paningin ng Panginoon, kundi pati na rin sa paningin ng mga tao. Ang paglilihim at kakulangan sa transparency, kahit pa malinis ang intensyon mo, ay nagtatanim ng binhi ng pagdududa. At kapag nagduda na ang tao,
mahirap na ibalik ang tiwala. Mismo. Ang paglalagay ng ilaw sa mga proseso ng pananalapi ay nagtatayo ng makapal na pader ng tiwala. At alam naman natin, kapag may tiwala ang community sa pamamahala, mas bukas palad silang magbigay at sumuporta. Grabe ang linaw nun. So lahat ng pinag-usapan natin, ang pagkakaroon ng purpose para makatanggi sa pressure, ang paggamit sa resources bilang kagamitan imbes na tropeo, at ang matinding transparency. Lahat yan ay mahahalagang sistema. Oo, napakagandang sistema. Pero ibalik natin ang lente sa mismong tao na nagpapatakbo ng mga sistemang ito. Kasi kahit nagaano pa ka-perfect ang manual at blueprint nyo, babagsak pa rin ang lahat kung ang mismong leader ay emotionally at spiritually bankrupt. Yan madalas nagkakaproblema. Paano natin ikokonekta itong mga napakagandang istruktura sa tinatawag sa teksto na spiritual vitality o spiritual na sigla ng isang tao? Paano kung mismong nagpapatakbo ay ubos na? Nagbubukas ito ng isang mahalagang tanong. At ito ay haharap sa isang nakakatakot na reality check para sa mga organisasyon. Paano kung bukas biglang magkasakit, mamatay o lumipat ng bansa ang pangunahing leader nyo? Ano ang mangyayari sa grupo? Sa karamihan ng mga paboritong umasa sa isang superstar na leader, malamang guguho ang buong operasyon kinabukasan. Isang naglalakad na time bomb. Nakakatakot yun ah. Ayon sa ating mga sanggunian, ang tunay na sukatan ng isang epektibong sistema ay hindi lang addition o pagdadagdag ng mga miyembro, kundi multiplication, ang kakayahang magparami ng mga bagong leader. Magpasa ng tungkulin. Okay. Para sa iyo na nakikinig ngayon na isang manager, head ng ministry, o may-ari na negosyo, alam ko ang iniisip mo habang naririnig mo ang salitang multiplication at delegation. Malamang may takot dyan. Malamang sinasabi mo sa sarili mo, kung ipapasa ko ito sa mga tao ko, baka pumalpak sila, hindi nila magagawa ng kasing galing ko, kaya para mas mabilis at walang palpak, ako na lang ang gagawa. Nakaka-relate ako dyan eh. Marami talagang nakaka-relate dyan. Pero iyan ang eksaktong perfectionism at micromanagement na unti-unting sumasakal sa paglago ng organisasyon mo. Napakagandang punto niyan. Ang pagpaparami ng leader ay nangangailangan ng labis na pagpapakumbaba at pagpapaubayan ng kontrol. Kailangan mong tanggapin na sa umpisa magkakamali ang mga taong tinuturuan mo. At okay lang yon. Normal na proseso ng pagkatuto. Oo. Pero para magawa mo iyan ng hindi ka natatakot, kailangan mo ng matibay na espiritual na sigla o inner life. Tingnan natin muli si Pablo bilang pamantayan. Sa huling bahagi ng buhay niya, nakakulong siya sa isang madilim at malamig na bilangguan sa Roma. Hindi na siya makapunta sa mga simbahang itinayo niya. Wala na siyang direktang kontrol, pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Bakit? Dahil ang lakas niya ay hindi nakadepende sa momentum, sa pagkabisi niya o sa palakpak ng mga tagasunod niya. Ang sigla niya ay naguugat sa malalim at personal niyang relasyon sa Diyos. Diyan nakatago yung inner life niya. Nakaka-inspire naman yan. Yung panloob na ugnayan niya ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan na magtiwala kina Timoteo at Tito na ipagpatuloy ang misyon kahit wala siya. Hindi niya kailangang i-micromanage ang lahat mula sa kulungan. Kasi nagtayo siya ng mga leader, hindi lang mga tagasunod. Yan mismo. Ang iyong panlabas manalakas sa pamumuno ay palaging refleksyon lamang ng iyong panloob na buhay. Kung tuyot ang ugat mo sa ilalim ng lupa, babagsak ang puno kapag hinampas ng malakas na bagyo ng mga obligasyon kahit gaano pa kaganda ang mga sanga nito. Ng sistema. Totoo yan. Ang panalangin at ang sistema ay hindi magkalaban. Ang panalangin ang nagbibigay ng buhay at ang sistema ang nagbibigay ng direksyon. Nakakagaan ng loob at nakakapagpalawak ng isip ang lahat ng ito. Kaya para ibuo ang pangkalahatang mensahe natin para sa iyo na nakikinig, babalikan natin ang ginamit nating metafora kanina tungkol sa pagpapatayo ng gusali. Yung pundasyon at semento. Oo, ang pagkakaroon ng HR, manual, boundaries at malinaw na proseso ay hindi nakakabawas sa anointing o sa galing mo. Ang totoo, ito ang mga bakan at semento na nagpoprotekta sa mismong misyon mo.
Pinapanatili ka nitong malayo sa burnout dahil tinuturuan ka nitong humindi sa pressure at sumunod sa purpose. At inilalagay ka sa posisyon kung saan napaparami mo ang iyong sarili. Mismo, sa pamamagitan ng pag-iimpluwensya sa ibang mga lider na magpapatuloy ng trabaho kahit wala ka na. Magagamit mo ng tapat ang lahat ng ipinagkatiwala sa'yo. Bago natin tapusin ang usapang ito, may gusto akong iwan na isang malalim at mapangahas na tanong para sa tagapakinig natin. Ito ay isang kaisipan na hindi direktang isinulat sa ating mga sanggunian, pero malinaw na umuusbong mula sa mga teolohiyang pinag-usapan natin. Sige, ano yung iiwan mong tanong sa kanila? Paano kung ang mga hindi inaasahang krisis, pagbagsak at pagkabigo sa buhay o sa organisasyon mo ngayon ay hindi pala isang paninira o parusa? Paano kung ito ang mismong masakit pero kinakailangang pamamaraan ng Diyos para buwagin ang mga maling sistema at bottleneck na matagal mo nang inaalagaan upang magkaroon sa wakas ng espasyo ang tunay niyang misyon para sa'yo? Isang napakabigat na kaisipan yan. Minsan kasi, kailangan talagang gumuho ng maling pundasyon para maitayo natin yung bago at mas matibay na sistema. Totoo yan. Kaya para sa iyo na sumama sa ating malalimang pagtuklas na ito, maraming salamat sa iyong oras at atensyon. Inaasahan namin na hindi lang natapos dito ang pakatuto mo. Dalhin mo ang mga prinsipyong ito sa iyong opisina, sa iyong komunidad at sa iyong sariling buhay. Suriin mo ang iyong mga sistema at alamin kung aling parte ng buhay mo ang tumatakbo sa pressure imbes na sa purpose. Hanggang sa muli nating pag-uusap, patuloy na magtanong, patuloy na mag-aral at manatiling uhaw sa kaalaman.